Konti na lang po, just 10 hours until the new year. So do spend an hour of the remaining hours of 2024 with us. I'm Denise Tan. Last episode na nga ng 2024, sasabit pa. Ako po si Lord De Vera. Reminder, huwag gawin sa loob ng bahay. Kung magpapaputok, iputok nyo sa labas. At bukas, dapat kumpleto ang mga kamay, the left and the right. Kaya welcome to Afternoon Delight. Kala ko, hold them high, so pink and bright. Ayun, okay, tama na daw. Last day of 2024 na po. So, Happy New Year, everyone! At katulad nga din ng nakagisnan ng marami sa ating mga Pilipino, ang aming delight of the day ay mga pagkain daw na pang-attract ng good fortune. So, dyan pumapasok yung mga malalagkit, the sticky kakanin like suman and kalamay. At syempre, meron din tayong gold coins na may tsokolate sa loob. Patunayan mo nga na may tsokolate sa loob yan. Wait lang, ito naman eh. Hinako lang yata natin kay Ate Sena Olaso ito eh. Kanina pa ako nagbabalat dito eh. Lumiit yung mga coins ngayon. Oo. At syempre, kung napapansin nyo, ayan si Lourdes, kita nyo sa camera, but ito yung sa akin, ayan, yung old school na merry-making instrument na torotot, na sabi nila ay kailangan daw nag-iingay ka, no? Para to drive away evil spirits. At ito na po yung tsokolate na hinahanap ni Lord. Bakit may Eiffel Tower, oh? Totoo ba? Matindi ano. Ay, oo nga. At least hindi. Hindi, ano sa'yo Eiffel Tower? Eiffel Tower. Sa akin, Statue of Liberty. Meron ba diyang flora and fauna ng Pilipinas? Natin ang mga nandito. Anyway, ano bang New Year? Napag-usapan natin to ng isang araw, ano? May mga kanya-kanyang New Year traditions. Pero marami nang hindi naghihintay ng alas 12. Oo. At mamaya may makakausap po tayo tungkol sa mga alaga po nating mga doggy. Madami tayo Kawawa naman pag-uusapan sila. ngayon. Pero unahin na natin dahil nga 10 oras na lang ay 2025 na. Ano nga ba yung nakagawian ng mga traditions na ginagawa nating mga Pinoy, no? Unang-una sabi nila, actually kaya ito yung suot ko, this is the closest thing I have to polka dots. Talaga? Wala akong polka dot na Ako makatabi. magpo-polka dot sa bukas. Meron ako sa bahay pero kasi pang eksena yung polka dot dress ko eh. Paano pa eksena? Sige, susuot ko na lang bukas. Yan. Kaya lang sabi kasi, di ba, dapat mocha mousse to start the year right with the color of the year. O, tignan natin kung susuot ko bukas. May January 2 pa naman. Okay. Pantone. Eto, ginawa mo ba to? Interested ako kasi lagi ko nadidinig yung mga klasiko ng bata na ginagawa mo. Yabang. Bakit? Malaking bulas ako. Kaya nga eh. Yung tumatalon daw when the clock strikes 12. Kayo po ba? Pinagagawa nyo ba yun ng bata kayo? Kaya ang tangkad Alam mo, mo? hindi ko maalalang ginawa ko yun. Kasi, oo, ang naalala ko lang talaga na feeling ko nagpatangkad sa akin is, of course, proper nutrition at saka mahilig ako matulog. May mandatory sa amin ang siesta. So, idedemanda ko mga magulang ko. Idedemanda ko yung nagpauso nitong tumatalon pag alas 12. At idedemanda ko ang Star Margarine. Ay, napangakuan ka. Naniwala kami lahat. Isang buong henerasyon. Hindi ko rin maalala kung kumain ako noon. Basta naalala ko lang, ang hilig namin sa gatas, ang hilig namin mag-siesta. Ang Star Margarine ng makabagong henerasyon. Walaan mo kung ano? Ano? Cherry Fair Syrup. Oo nga, nabutan ko pa Tingnan yun. natin kung may epekto din yung mga yan. I remember my classmates back in the day, may ganun nga din. Anyway, okay, sabi nila kailangan bukas daw ang lahat ng ilaw. At dapat, syempre, yung handa nga na 12 to 13 fruits na ang hugis ay bilog. Pero madami na rin ang gumagawa na hindi na rin naman perfect na round fruits ang hinahain. Alam mo, pauso na lang tong 13th fruit eh. Di ba? Wala naman dati yun. 12 lang hinahanap dati. Hindi kaya mas malas yung kalalo. Kasi in theory, kaya 13 malas. Si Judas ang ika-13 disipulo. At ngayon, magdadagdag ka pa ng baker's dozen. Kanya-kanya yan. Siguro nga, kaya may option siguro ng 12 to 13. Ayun, tas yung kanina nabanggit natin, kaya tayo may torotot dito at kaya madami tayong binibisita in the past few days na mga bentahan ng firecracker dahil kailangan daw mag-ingay to drive away evil spirits. Pero ang madalas na ginagawa ng Pilipino, syempre, isa sa mga favorites natin, videoke. Diyos ko, araw-araw pala New Year sa lugar namin. Bakit? Yung mga kapitbahay nyo ba yan? Bang marami alam na lugar na marami nagbibidyoke, pero nandun pa rin yung mga demonyo. Yung hindi nawawala yung evil spirits. At paborito pa nilang kantahin yung Dami, kwando.
Yun Pero lang nasa alam ko tono doon. pa yan sa lagay na yan. Ah. Sila wala talaga wala na sa tempo, wala sa tono. Sabi ko naman, ba't may pag-atake naman na gano'n? Matangkad ka naman, kaya wits lang. Pero ito mga to, Ah. Diyos ko, ilang taon ko na naririnig kinakanta nila, mali-mali pa rin yung mga lyrics. Partida may nakasulat pa. Alam ko may nakasulat na lyrics sa Correct. screen. Bakit mali pa rin? Nakasanayan na rin siguro nila yan. At syempre, wait lang, balik tayo doon sa mga tradisyon. Dapat daw laging may laman na pera ang wallet. Huwag kayong maniwala dyan. Bakit? Ginagawa ko lagi yan eh. Ano? Palabas lang ng palabas? Wala rin. Hindi nag-work yan. Sayang po. Pero ako lagi akong may wag na pala, baka mamaya ako'y maabangan sa labas. Bigat. Hindi, and maliit toys. lang. Lagi lang maliit kasi pang parking. Tapos yung mga... Pambigay. Mahilig ako bumili ng sampagita. Pag may nakikita akong bata. Oh. Yan ang ano ko talaga. Kailangan sampagita. Oo. Gusto ko yung nakikita kong yung nagsisikap. Hindi ba umaabot pa sa'yo yung, sige na po, baon lang bukas sa eskwela? Ako okay lang. Naka-uniform pa sila. Akin okay lang. Kahit ano. Basta kapag may nakita akong sampagita, automatic bibilin ko yon kahit anong araw. O kahit kakabili ko lang kahapon, ganon, sampagita. In theory, hindi siya sampagita. Ay, ano siya? Yung sampagita na alam natin na traditional, medyo mas bihira na yun. Oo. Ito ay mamaya maalala ko. Ay, iba ang na. tawag. Oo. Pero sampagita pa rin ang tawag. Parehas lang kasing amoy eh. That's why I never noticed na nagbago na pala. For me, parehas pa yung amoy at least. Amoy ninang. Amoy ninang. Yung ninang mo na kuripot. Pasok pa rin. Anyway, Happy New Year. Kung ano man ang inyong tradisyon, whatever makes you groove right, yun ang gawin ninyo. Correct. Diba? Whatever makes you feel good na papasok ka sa isang bagong kabanata na naman ng buhay mo. Oo. Diba? Basta swertein ka lang. Maswerte ka na nagigising ka pa, humihinga ka pa, Correct. wala kang sakit. Swerte ka na nun. That's right. Isipin mo kung mawala ka ng isang daliri, mawala ka ng ilong, mawala ka ng isang mata. Oh. Hindi ka swerte nun. Hindi ka talaga swerte nun. Pero Pero hindi natin minamaliit yung mga ganun. Oo. May mga kapatid tayo na nagagawa pa rin at mas hinihigitan pa yung kapasidad ng mga normal. Kahit sila ay may kakulangan. correct. That's right. At syempre, Tingnan mo ako, wala akong bangs. Pampaswerte baka mo. Try mo ang Lucky Charms. Saan marami niyan, Denise Tan? syempre sa Binondo, Manila, kung saan nandoon ang ating mojong gala na si Ivan Taring. Kay Ivan, nakaikot ka na ba? Nakabili ka na ba ng mga Lucky Charm mo? At mas mahalaga ang tanong, Ivan, napanood mo na ba? Pops Lord Denise, no? Dito sa Binondo, unti-unti na nga parami yung mga taong bumibili ng Lucky Charms. Actually, wala pang New Year's Eve, naririnig din naman. Isa yun din sa parang alternative. No? Kung narinig yun, isa yun sa alternative sa paputok mamayang gabi. No? And so far, dito sa Binondo, kaliwat kanan pa rin yung pagbibenta nga nitong mga Lucky Charms. At hindi lang Lucky Charms, pati na rin yung mga bilog na prutas. And so far ngayon, no, Pops Lord Denise, talaga mabenta ngayong taon na yung mga Lucky Charms na may hugis ahas. Dahil ito raw, yung parang may magandang simbolo para sa darating na taon, Pops Lord Denise. Pero Ivan, kasi yung mga ganyan, usually, from what I know, sabihin natin na itong papasok ay Year of the Snake. Depende pa rin yan sa kung anong taon ka naman ipinanganak. So, meron bang iba-iba pang silang ino-offer or usually ayang lang mga card o pasabit na nakikita natin? Yes, Denise, no? Depende talaga yan, actually, sa zodiac sign mo, no? Dahil kanina, napagtanungan natin, no? Merong, actually, may iba pang, let's say, meron pa kanina sila sinasabi, yung may mga conflict naman, no? Na ibang zodiac sign sa darating na taon. Yung isa ditong conflict ay yung sinasabi nila nga, conflict with Taisu. No? Ito naman yung mga zodiac sign na snake, pig, monkey, at tiger. No? Ito, bale, itong mga taong may zodiac sign na ito ay kailangan daw magkaroon ng Taisu bracelet para mas swertehin sa darating na bagong taon, no? At meron pang isa yung hinihingi na o yung madalas na hinahanap ng mga tao dito ay yung prosperity basket, no? So, every year nagpapalit itong mga prosperity basket, no? Naglalagay din ng charms sa loob nito at pati ng bigas dahil ito daw yung maghahatid or magtutulong, magbigay ng magandang grasya sa inyo sa darating na bagong taon. Pero paalala lang po, no, ito pong mga ito ay guide lamang at hindi talaga
ito po ay guide lamang para sa darating na bagong taon. Denise, Gabay lamang, hindi sila yung nagdidikta dapat ng ating kapalaran. That's right. Oo, pero, okay, Ivan, nasa may Ongpin ka ba o sa Benavides area? Nasa may bandang, Pops Lord, nasa may bandang Ongpin. Malapit Ako, ka na sa tulay, di ba? Oh, yun yung kanto Malapit yun sa tulay. Oo. Malapit sa may Salazar, actually. So, Oo. pwede ko kayo ikot ngayon. Nakikita mo ba kung bukas yung President's Tea House? Ay medyo hindi ko makita. Andiyan lang yun. Okay. Ayan. Lapitan natin, akyat. Ikutin na lang natin. O yan. Alam mo, Ivan, magkaiba kaya yung mga bumibili? Ikaw dapat, Denise, ang kakasagot din ito. Yung mga bibili sa Pebrero pa at versus yung mga bumibili ngayon. Actually, Pops Lord, usually talaga pagdating nga ng February, doon talaga natin nakikita yung dagsa or pagdagsa ng tao dito sa may Binondo, no? Katulad last year, no? Etong part talagang ito, hindi mo talaga madaanan Oo, dahil sa punong-puno. dami Oo. ng tao, no? Pero sa ngayon, nakikita naman natin, maluwag na maluwag yung ating daanan at meron pang mga fruits, yung mga hindi pa nakakompleto ng 12 fruits ay talagang, eto pa, naghahabol pa yung ibang mga mamimili ngayon, Pops Lord Denise. Ivan, ano naman yung kanina na nabanggit mo yung Lucky Charms, ano? Ano naman yung recommended for, let's say, kasi iba-iba ang hanap ng tao, at kanilang dinadasal. Yung iba, magkaroon ng mas maraming pera, kalusugan, love, career. Ano-ano yung mga recommended for those at saka nasaan yung price range ng mga yon? Denise, marami actually, no? Marami naghahanap nung pangbigay nga ng swerte and netong mga ganitong bagay. Pero isa doon sa nare-recommend actually nung mga napagtanungan natin tindahan dito, yung pagkakaroon na itong power bracelet. No? Itong power bracelet kasi para siyang all-in-one. No? Lahat ng kailangan ay nandito daw sa bracelet na ito. Pero pagtanong din natin yung presyo, medyo may kamahalan nga lang yung presyo na itong power bracelet na kanilang sinasabi, nasa around 5,000 Hoy! Talaga? pesos. Grabe. Itong power bracelet na ito. No, pero Pops Lord, meron pang medyo mas affordable naman. Nasa around 3,000 naman yung isa pang version ng kanilang power bracelet. Pero sa kanila, inire-recommend nila yung medyo mas pricey na bracelet. Ivan, yung mga bracelet ba na yon? Kasi kung familiar kayo dun sa piyaw, yung parang may dragon, usually kaya siya nagmamahal. Kasi ginto mismo. Yung mga 5,000, tigpa 5,000 dyan na bracelet na binabanggit mo, yun ba yung may kasama ng mga ganun din? O yung mga beads pa lang yon? Tama ka dyan, Denise. No? Itong 5,000, ito ang sinasabi nilang special. Kompleto na ito. No? Kasama na dito yung dragon at yung iba pang, hindi lang siya beads. No? May kasama na niya yung dragon at itong parang metal na talagang pampaswerte daw talaga. No? So, kompleto itong 5,000 ito. Itong 3,000 naman, yung mas affordable na version nga ng kanilang power bracelet. Ito talaga yung pure beads lang. No? So, ayun yung major difference between the two. No? Yung isa, kompleto, mayroong dragon, at meron pang iba pang metals. Itong 3,000 pesos ay talagang beads lang. Denise. O, Ivan, favor naman. Lakad ka ng konti. Punta tayo doon sa may harap na estero. Okay. So, malapit na actually tayo na nito sa Ongpin Bridge. Oo. Alam niyo ba sa estero may masarap na kainan dyan? May makikita kang maliit na parang hagdan pababa. Pag okay, yan. Banda Ivan. Ito, pasok tayo dito. Yan. Oo. Pag bumaba ka dyan, may kainan dyan. Dyan masarap yung frog's legs. Oo. Ivan, ano amoy ngayon? Ano amoy ngayon? Ngayon, Pops Lord, wala namang amoy. No? Medyo okay naman yung amoy. Hindi siya unsanitary, hindi naman siya kadire amoy niya. Pero ngayon, okay naman, wala siyang amoy masyado ngayon dito. Ivan, before we let you go, meron akong ihahabol na tanong sa'yo, no? Kasi nagbabasa na ako sumilip na ako ng ating comment section May nagtanong. Ang sabi, kung every year ay may binibiling Lucky Charms ang publiko, ano ang kailangan gawin dun sa Lucky Charm na pinurchase from the years before? Meron ka bang nakausap na may komento about that? Yes, Denise, so far, ang lagi kasing ginagawa, no, per year kasi, no, panibagong taon, panibagong zodiac sign, panibagong year, or zodiac sign na celebrate. So, taon-taon talaga kailangan palitan. Wala naman sinabi sa atin na parang every year kailangan i-destroy or itapon itong mga previous na Lucky Charms na binili. Dahil nga, una-una, medyo pricey. At yung iba talaga naman ay talagang nakadepende sa season, no? Pero
Sabi lang naman nila, pagkabili nito mga bagong Lucky Charms na to, ay kanila na itong binibless. At yun nga, no, binibigyan nila ito ng gong at yun na, ready for battle na to para sa darating na bagong taon, Denise. Evan, lakad pa ng konti, ilagpas ka ng bridge. Pag lagpas mo ng bridge dyan sa may kaliwa, meron diyang magkakatabi na bentahan din ng mga Lucky Charms. Normally, dyan mo i-gauge kung ano yung very popular eh. No? Sige pa. Ito lahat, ito side to. Okay, ito Pops Lou, no? Magkakatabi na to. Andiyan pa ba yung Baker's Fair? Ang Baker's Fair ay nandoon pa, Pops Lou, sa may kabilang banda. Parang napapaghalata ang tambay ka ng Binondo, ha? Hindi naman masyado. Oo, pero babalik ako dyan soon. Gusto ko. Yan. Marami ba mong bibili ngayon? Wala pa masyado. Wala pa, Feb pa Kasi yan. Feb, oo. Oo, Feb pa yan. Yeah. Makikita natin may paulan-ilan pero hindi pa talaga siya ganoon karami. No? Pero pagdating talaga ng February talaga, for sure, talagang punuan ito, lalo tong street na ito dito sa Hopin. Okay, Evan, pag hindi pa tayo nagkita ulit, Happy New Year na lang sa iyo at salamat sa lahat ng mga pa-report mo sa isang buong taon. At tandaan mo, para swertihin ka, kailangan mong manood. Alam mo na yon. Alright? Happy New Year, Ang ating Evan. mobile journal, Evan Tarinque. Alright. Okay, and we are, of course, looking forward to 2025. Pero syempre, kailangan natin ng konting pa-look back para sa inspirasyon at leksyon. Silipin natin ang 2024 wrap on social media on the Philippine Star via Life, the biggest buzzwords and social media trends of 2024. Teka, buksan natin. Ano Ayan. nga ba? Syempre, unang-una dyan yung thank you, Beyonce. Sa Amerika yan. Oo. Sa Pilipinas, Ano, sino? Shiminette. Meron dyan kasama yung Shiminette dyan. Shiminette tsaka Exactly. Kasama yan sa ating listahan. So, yung thank you Beyonce, Anik-Anik, which is yung mga sinasabi sa Anik-Anik bag. Oo, pero parang nabuhay ulit ngayon kasi 'di ba yung mga labubu talagang super uso sila ngayon. And then very demure, very mindful. Yung A talaga naging pumutok syempre yung Beanie and then si Nesty Petesio during the whole time of the Olympics talagang kada post ata merong A itong si Nesty. Oo. Tapos yung IG and Messenger notes daw. Yung pwede ka na maglagay ng parang story that lasts for 24 hours pero caption lang, short caption lang. And then alam mo yung maybe this time dance, hindi ko masyadong... sample. Hindi ko nga maalala eh. Nag-viral yun eh. Kasi isang estudyante lang. Ang napansin ko doon sa movements siya, para sa kanta na supposedly love song siya, ang violente ng movements para sa nananakit. Sample. Gusto mo talaga? Tataod ko to. Kala ko hampas mo yung iPad mo eh. Ito, inabutan natin ito yung Asoka Makeup Challenge. Diba? Tapos nagkaano pa to, yung mga Filipino version. 'Di ba? Kasi yung before nung una siyang lumabas, parang Indian makeup yung replicate nila eh. Tapos nagkaroon ng mga Filipino version. Tapos yung suspect, budot, yung suspect, nagda-diet daw pero lakas ko ba eh. Ako pala yun. Okay, budots. Alam na natin yan. Ilang eleksyon na natin nakita yan. Mudeng. Ano yung mudeng? Mudeng Si the baby, yung cute yung hippo. The baby hippo. Ayan yung hinahanap Wait, mo. kamukha ng isang tropa ko yun, si Mudeng. Grabe ka Oo, pag naman. nalalasing siya, naglalangis Namumula talaga. kasi. Tsaka naglalangis. Parang ako din minsan, pero yun talaga, Pero may mahipan naglalangis. lang yan, kamukha siya ni Mudeng talaga. I swear. Cute Ipapakita lang. ko yung picture nila magkatabi sa'yo. Okay. Tapos, Shiminette. And then, hindi ko po maalala, Your Honor. Mga kulang pa dyan. Ano pa? Ano yung dadagdag? Committee. Alam ko madami kang baon doon. Committee. Meron pa isa. Ano pa? Supranational. Ikaw talaga. Supra. Tsaka ikaw talaga. Yan Exactly. mismo. Ikaw talaga. Okay. Sige, punta tayo sa ating susunod na storya. This one is on the Philippine Star via PhilStar Life. The most controversial issues on social media in 2024. Naku, ano ba mga napiling most controversial? Ay, nako. Where do we start? Where do we begin? Okay, Isa-isahin daw isa-isahin natin. natin. Sige, silipin natin lahat. Ito sa PCSO. Alala mo to? Yes, naku, gumawa pa tayo ng Parang picture niya. tagal-tagal No? lang, no? Pero isipin mo, mga bandang January nga yata ito, no? Oo, bagong ano yan eh. Kaka-start pa lang natin yan. Ito yung winner, supposedly. Ayan. Ay, ito pala, pinapakita natin, no? Yung pictures nung nanalo tayo. Alam ko kaya ka surprise dyan. Payat ka pa nun eh.
Ang bait mo, no? Pakita natin la direct. Ang bait mo. Ayan, oh. Napakabait mo, Ayan, oh. ha? Sige. Ay, nako. Parang na-stretch lang yata, kaya parang Oo, may baka optical na-stretch illusion. Oo. Nakaitim pati. Ikaw, ba't ka nagulat dyan? Wow, isweldo ko! Oh. Ayos yan. Okay. ito na. Okay. Ano yung next? Next, ano pa ba? Well, ito, yung... oo nga, very controversial din ito. Ito yung mga medyo side issues na sa overall context ng kasaysayan, wala namang epekto, pero kinainisan ng taong bayan. Oo. Ayan yung nag-IV drip IV siya drip. sa Senate, dun sa office niya. Asawa Senator niya. Padilla, correct. Tapos yung Chocolate Hills Resort, of Correct. course, na merong Kasi- swimming pool. O na hindi na natuloy ang construction nito, tama ba? Ano pa? Okay, marami ito. Ito Ay, yung oo, naalala ko to. Hindi pala to Lakihan gimmick. natin Ito'y para- kailangan pala niya ng pera para sa anak niya. Ayan, lakihan natin. Ayan. Naalala ko na ito. Ayun, oh. Ito yung, tama. Tama, ito. Kailangan niya raw kasi, prank pala kasi lumalabas yung calls for tattoo nung brand ng takoyaki sa forehead. Oo. Pero kailangan pala ni tatay ng pera para sa anak niya. So maraming sumeryoso din at nag-donate na lang talaga. Ito naalala ko yung episode na nagpakita tayo ng mga maraming tattoos. Doon na kita unang narinig na Ayan. tumawa ng parang halimaw talaga. Of course, yung ito naman yung kay Eva Darren, yung bigla na lang siyang walang role. Tama? Dinedma. Oo, dinedma siya. Na parang dapat she was presenting, ano? Tama Correct. ba? Kung hindi ako nagkakamali. Tapos biglang sinabi, parang wala atang nakakilala. Oo. Next. Ito May yung mga kay influencers na declared persona non grata sa Correct. Pulang Palawan. Okay, moving on. Ano to? Yung sa Sir. Ay! Oo. Oo. Yung isang Yung influencer pinatayo. sa Cebu. Oo, pinatayo for hours. Moving on. Ito, Hiltulog, Hilpuyat. Na it turns out, gimmick pala ito ng isang gamot. No? Marketing, viral marketing strategy na maraming hindi natawa, lalong-lalo na yung kamag-anak. Ay, ito, seryoso to. Ano nga pala nangyari sa issue na to? No? Parang hindi tayo nakakuha ng no? Parang hindi pa masyadong nag-progress yung... Okay. Ay, hindi ko alam ito Ano ito? Ayan. Copy pasta. Ano yung copy pasta post. Pinag-usapan ba natin to? Parang hindi ko maalala. Naku, isang buong taon naman kasi, no? Oo. Ito na, naalala ko na hindi natin diniscuss to, pero ano nga ba nangyari? Siya raw ay may Nakita ko yung video nito. pinagmamalaki yung mga achievements. Yes. Pero yung tanong na sinong kauna-unang female president? Parang ganun ata. Tama Meron ba? siyang hindi masagot. Ang nasagot niya is... Gabriela Silang dapat. Okay. Basta iba yung sagot niya. Yun na lang. Nag-sorry siya. Ito, of course, yung SUV na may number 7 pa sa kanyang plaka pero gumagamit ng EDSA bus lane. Na apparently, kamag-anak pala ng isang politiko. Okay, the arrest of Nery Miranda. Sa isahin daw natin ang lahat. Ito, medyo sumabog talaga, no? Yung kay Anthony Jennings and Maurice Racal. Ano yan? Kulang pa ang pag-uusap natin, Sariwain mo ang aking alaala. Ayan na. O yan. So, cheating Sila pa ba? Ayan ang tanong. Pero parang lie low sila ngayon eh. Wala tayo masyado marinig. Nagsalita si Maurice, nagsalita si Anthony, tapos parang nanahimik sila, di ba? Pero ngayon, wala naman silang parehong sabit, di ba? In theory. Mukha, oo. So technically, kung gusto nilang maging sila, ay pwede. Anong pumipigil sa kanila? Correct. Alamin natin. You and me against the world. Bakit hindi? O, ito naman ano to? Ito yung kay BJ Pascual and kay Denise Julia. Okay. Pinag-usapan lang natin to a few days ago. Pangalan niya, Kila Kush. Oo, yung pangalan niya sa ito, vlogger naman to. Si Kila Kush. Oo, si Kila Kush. Okay. Ganda ng kulay nila, no? Oo, ang ganda ng pagkata nila. Okay, ngayon puntahan naman natin ang ating mga viewers. Binabati natin. Oy, Happy New Year lahat po ng mga viewers ng Afternoon Delight. nga. Paramdam naman kayo kung sa live streaming natin sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, mga kapatid. Ha? Okay, of Sigurado course. ako si
Marion Ladja. Nako, nakikinig na yan. Mhm. Of course, Alex Fuentes, lagi yan, araw-araw sa atin yan, suki natin. Nico Cabales, bumabati rin sila lahat ng Elmo Happy Cardenas, New of Year. course. Mike Policarpio, Tito Mike. Ronin Ella Francisco, hello. Ralph Domingo, happy last day of 2024. The Lighters, Denise and Lourdes, see you sa 2025. See you next year. Oo. Mhm. Kay Eleanor Barami, hello sa inyo. Bakit sabi ni Oscar, Happy New Year, iwasan ang magpaputok sa labas? Kinakontra mo si Lord. Hindi, sa labas. Dapat sa labas. Iwasan nga ang nilagay niya. Correct. Teka. Hindi, iwasan na magpaputok sa loob. Oo nga, ang sabi Dapat niya sa labas. Sa labas dapat. Oo, wag At ilayo ganon. nyo sa mga katawan ninyo, sa ulo, sa tenga. Kasi sa ilong, Happy New Year to the both of you. From Muggsy Alcantara, checking in. Biko, meron na ako sa konting fruits na bilog, sabi niya. Sabi niya, Sir Lord, sa mga laging kumakanta sa video, ang kinakanta daw yung My Way talaga. subukan nyo. Yun pa rin daw kung gusto ata. nyo matigil ang buhay ninyo. Ay, wag ganon. Ganon. Parang natigil na yung My Way. Natigil na yung My Way. O parang kasi lahat ng mga mahilig kumanta nun ay either nasa Nadala na ang mga sementeryo na o nadali na talaga. Ay, tsaka makiramdam kayo ha? Na? Yung mga nag-celebrate ngayong taon, baka naman hanggang alas 7 ng umaga, non-stop pa rin ang video. Ay, maraming ganyan. Oo. Asahan mo na yan. Paalala, yung iba po babalik na sa trabaho ng Correct. January 2. Maawa Pagpahingahin naman nyo kayo sa naman. amin. Oo. Opo. Okay, Johnson Telices, pakisabi sa wife ko, I love you. She is watching now on Ay. Signal. Hello. Sa misis si Johnson Telices, kung tunay ka niyang mahal, ikaw mismo, siya mismo magsasabi sa'yo, Ayun. mahal ka niya. Pero hindi, ako nagsasabi sa'yo eh. Yeah. Mahal po namin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight. Ayan. Joke lang po yun. Kay Miles Zarate Pimentel. Rodel Alcantara, Melvin Yape. Alright, mga kapatid, kay Oni L. Hanggang alas 3 pa tayo, kaya stay tuned. Magbabalik pa po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Veira. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Alright, last minute shopping para sa mga magpapaputok mamayang hating gabi. Minsan nga, hindi pa hating gabi. So, let us take you again back to Bukawi, Bulacan, where Momo Journal Julie Baiza is now standing where in front of a store ba? Julie, okay, mas marami na bang namimili ngayon dyan? Nako Lord, mas konti na yung mabibili. Uy, Halos nagkakaabusan na, no? Dito sa isang store sa likuran natin, wala ng Quickies at saka sawa. Kasi yan daw yung karaniwan nga na binibili. Pero hindi lang kasi ito yung hilera ng mga bilihan dito sa Bukawi, Bulacan. Ano? Doon sa pinanggalingan natin sa other area, ang wala naman doon, Lucy's. Kasi maaga pa lang, actually kahapon pa lang daw, nagkakaubusan na. Kaya ang mga tindera dito, for example, itong mga hilera ng store, ito nakikita nyo, sarado na. Dito rin sa likod na natin, magsasara na rin daw maya-maya kasi inuubos na lang yung natitira, mga fountain na lang at saka kaunting fireworks yung stock dito. Kaya kung meron pang gustong humabol, pwede pa kayong humabol. Kung mauubusan kayo ng paputok, maraming mga torotot. Ayan, bagsak presyo na yung mga torotot. Masama yung loob ko kasi kanina umaga 150 yung bili, no? Ngayon 3 for 100 na lang. grabe. Thank you, BBM. Sumama yung loob ko kasi dapat hindi pala morning bumibili. Yun pala yung tip. Sabihin mo kaya, ate, ito yung Malacanang ID ko. Gusto mo i-report kita sa DTI? At ate, pwede ba nating i-reimburse? Kaya lang sa ibang area kasi ako bumili kanina, so hindi na. Pero Julie, ang expected kasi natin, as dahil nga alam nila na last minute shopping for all, mas tataas yung presyo. Malamang kaninang umaga yan nangyari. Pero yung sinasabi mong torotot, is it because hindi talaga siya as
mabenta as a fireworks? Kaya ba para naging 3 for 100? O yung iba bang nag-uubos na lang at gusto na magsara, nagbabagsak na rin ang presyo? Actually, ito kasi nag-uumpos na lang since hapon na nga. Pero kanina umaga nga, mas mahal. Even yung prices ng mga paputok kanina, no? Yung Dragon na fireworks nung umaga, yung usual na 1,000, naging 1,200 kanina umaga. Pero dito sa tindahan na to, retain lang lahat ng presyo. Even yung mga fountain at saka yung lucis nung meron pa, mataas din siya. Yung usual na 6 pesos kada stick, na ibebenta kanina ng 8 to 10 pesos. Banggitin ko na rin pala kasi kakatapos lang talaga mag-ikot ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito. At ang binabantayan nila, kada oras actually yung roving, and binabantayan nila kung meron pang mga tubig yung bawat store. Kasi kung makikita ninyo, itong bawat store, meron dapat silang drum na blue na may lamang tubig in case of fire. So, ayan, itong drum na blue na to. So, tinitingnan nila yan kung merong kung may laman pang tubig para of course, maapula agad kung magkaroon man ng sunog. And hindi lang itong hilera ng tindahan dito yung binabantayan nila, kasi even yung mga hilera ng tindahan, malapit din dito, siguro mga 5 to 10 minutes lamang yung layo. Meron ding mga naka-deploy na BFP and PNP officials. Kanina rin nag-iikot kasi para makita rin kung may mga ipinagbabawal ba na paputok. Yan nga yung Plapla, Goodbye Philippines, at saka Bin Laden. And of course, yung Piccolo, kahit maliit at hindi kasing lakas ng mga yon, binabantayan din kasi maraming insidente na naisusubo nga siya ng mga bata. Oo. Alam mo, Julie, sa tinagal-tagal ko sa trabahong to, parang bihira ako, hindi ako nakakita ng mga gantong oras pa lang ay sarado ng isang tindahan dyan sa Bukawi. Oo, maaga talaga na isara, nakakagulat nga. Kahit yung mga doon sa ibang lugar, yung kanina nga tindahan, kasi wholesaler naman daw sila. Kaya nga morning pa lang pwede na nga daw silang magsala kasi nakakuha na nga yung kanilang mga retailer. At ang sabi pa nga ni ate, gusto rin daw niyang bigyan ng chance yung kanyang mga empleyado na makapag-celebrate din daw with their family. Kaya magsasara sila kaagad. Parang ang sabi nga nila, Lord, simot na lang daw yung mga bumibili ngayon, kumbaga naninimot na lang. Aba, Julie, okay, nagpapasalamat kami sa iyo pero papahulaan ko sa iyo. Name this voice. Ang seryoso niyo naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! We should be happy. We have a budget. DBM Secretary Galing! ang naman kasi alam namin na mangyayari yan. Happy New Year sa iyo, Mobile Journal, Julie Baiza, guys! Happy New Year! Happy New Year, Julie. All right, now here's a quick rundown of more stories on One News. A total of 188 firecracker-related injuries have been recorded so far ahead of the New Year celebrations. Majority, or 72% of these cases, were due to illegal firecrackers or fireworks, such as boga. Meantime, 496 cases of road traffic incidents have been logged from December 22 to 6 a.m. today, December 31. This is 33% higher than the same period last year. These incidents resulted to 6 fatalities. And the last SWS survey for the year shows President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte's trust ratings dropping. Marcos's trust rating fell to 54% from 57% in September. Duterte's trust score also dipped to 52% from 55%. Alright, kamusta naman kaya ang New Year's Eve preparations down south? Okay, tanungin po natin ang ating One News Cebu desk, Dale Israel. Dale, Happy New Year! Ano balita? Happy New Year. Yes, Happy New Year, Lord and Denise. Nagkakaubusan na dito yung mga prutas sa isang pop-up store sa may Capitol site area. Ito kasing tabo dito ay para sa mga nagmamadali at may kulang pa yung kanilang mga 13 classes or yung 13 fruits na pampaswerte sa bagong taon. Pero marami pa rin naman doon sa carbon market kung saan mas kompleto ang mga prutas na kinakailangan mo para sa bagong taon. Ang pakwan dito ay 40 pesos, yung kiat-kiat 80 pesos, orange 25, buomon 40, yung apple 15 to 30 pesos, depende sa klase. Lemon ay 15 at Chinese melon meron din 100 pesos at marami pang iba. Mamaya naman, Lords and Denise, ay meron namang countdown to 2025 ang Cebu City LGU. Doon ay may community fireworks display at may mga magaganap sa Plaza Independencia. Ito ay magaganap sa Plaza Independencia na siyang opening din ng launching ng Sinulog 2025. Sa pamamahala ni Mayor Raymond Garcia, inaasahan
ang maraming pagbabago, pati na ang ruta ng sinulog na babalik sa dating ruta sa Cebu City Sports Center at hindi pupunta sa South Road Properties na siyang gusto naman ni dismissed Mayor Mike Rama. Nasa red alert ang buong City Disaster Management Office ngayong araw para sa bagong taon. Lord, Denise? Alright. Nako, Dale, Happy New Year ha, pag hindi tayo nakita. So, I'll see you next year. Next year. Yes. Alright. Happy New Year, Lord. Denise. Alright, yan po mga kapatid, ang ating One News Cebu Desk, Dale Israel. Now, Pag-asa says no typhoon is on the horizon as the new year begins, but heavy rains are expected in most part of the country. Mobile Journal Francis Orsio has a report. Ilang oras na lang, tuluyan na tayong magpapaalam sa taong 2024 at kasabay ng pagsalubong natin sa panibagong taon, maging handa rin sa maulang medianoche sa ilang bahagi ng bansa. Buong buwan ng Desyembre nang dominanteng nakaapekto ang mga weather systems na Amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone. At ngayong huling araw ng 2024, yan pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. Po dito sa mga kababayan po natin sa Mindanao, Visayas at Palawan. Patinding pag-iingat po ang ating pinapaalala. May mga pag-ulan po silang mararanasan ngayong pong araw po ng medianoche po natin. Pero hindi pa man opisyal na natatapos ang taon, nagpapaalala na agad ang Pag-asa Climatology Division sa inaasahang maulang pagpasok ng bagong taon. Patuloy pa rin daw kasi ang epekto ng La Nina-like conditions. Ang pag-init ng temperatura ng karagatan malapit sa Pilipinas at ang paglamig ng karagatan sa Eastern Equatorial Pacific Region. Yan yung kahit walang La Nina, mararanasan pa rin natin ang epekto ng hindi pangkaraniwang dami ng ulan. Mataas ang probability na marami pa rin tayong mga mararanasan ng mga pag-uulan, shearline at ng mga intertropical convergence zone, including ito na rin northeast monsoon at saka easterly. So yan yung mga dominant na weather system na posibleng makaapekto sa atin at least up to first quarter ng 2025. Sa ngayon, walang sama ng panahon ang nakakaapekto sa bansa sa pagtatapos ng 2024. Kaya sa ating pagbabalik tanaw sa mga nakalipas na bagyo, nakapagtala ng kabuuang 18 bagyo ang bansa sa buong taon ng 2024. Mula sa aghon noong Mayo hanggang sa huling bagyong Romina nitong Disyembre. Kaya ngayong nagpapaalam na tayo sa taong ito, naway natuto tayo sa iniwang leksyon sa atin ng epekto ng bagyo at mga sakuna para mas handa pa sa pagsalubong sa panibagong bukas. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. And 2025 is fast approaching, but the question is, are you ready for the New Year's Eve revelry? You might be, but don't forget our furry friends. Loud noises and bright lights can cause them anxiety. And here to tell us how to protect our pets is Philippine Animal Welfare Society Executive Director, Miss Ana Cabrera. Good afternoon, Attorney Ana. Yeah, good afternoon. Pero hindi pa attorney. I haven't taken my own. Nagulat ako doon ha. Ana, akala ko nag-aaral ka ng law bigla. Ay, Ana. Hindi, she did. Di ba? Hi. Congratulations Uy! na. Oo. Aba. Oo, si Miss Ana recently passed the 2024 bar exams. Congratulations. Wala nang katulungan sa Thank you, mundo. thank you. Alam mo ba, writer yan? Sabay ko yan sa Tomasan Writers Guild. Commission Writers Oh. Guild. At ngayon, Okay, oh. mag-aabogado na. Nako, ano ang magagawa ng license mo now in The sa advocacy, I post guess. advocacy, Oo. no? Pero bago natin sagutin yan, Happy New Year, Ana. Happy New Year, Lord. Denise. Yes. Meron bang mga bagong strategies, halimbawa, ang grupong gaya po ng sa inyo, siguro paano pakakalmahin ang mga alaga natin? Meron kaming dinemonstrate na calming wrap for pets. Pwede itong yung do-it-yourself, yung thin piece of cloth. So nilarap lang around the chest hanggang sa pinaka-body nung pet, ano? Pag medyo grabe talaga yung panginginig ng pets. Pero yung iba naman, talagang kahit anong wrap na gawin mo, malaki talaga yung trauma ng pet. So, ang number one tip is to keep your pet indoors dun sa pinaka-deepest recesses of your house. So siguro yung room na walang window pero well ventilated. Basta afford yung animals a place to stay or retreat into. Tapos mag-play na lang tayo ng soft music.
soothing music inside the house to mask the explosions outside para mag-serve as white noise, no? And importante din na ma-exercise yung mga pets early in the afternoon para pagdating ng gabi, ano na sila, kalmante na silang lahat. Para maano yung agitation nila. Akala ko naman, hapon pa lang, magpaputok na kayo sa gilid para masanay na. Hindi, no to paputok talaga. Nag-rally kami 3 days ago na no to paputok. Every year ginagawa namin to kasi nga yung paputok, it's toxic to the environment. Pwede siya maging harmful sa tao. Ang dami nang na-injure sa firecrackers and at the same time, yun na nga, malaki ang impact sa animals. Nagkakaroon sila ng PTSD. Ito yung akin or parang yung mga tao na nag-survive from war, ganun ang effect sa mga aso, kaya nanginginig sila. Yung iba tumatakbo, marami kaming mga reports na nakuha kahit tapos na yung bagong taon na putukan, nanginginig pa rin yung aso. Tapos ito din yung time of the year na pinakamadami kaming reports ng nawawalang aso. Pag January 1, ang dami ng lost pet report. So please make sure na merong either microchip or yung pong collar and tag yung inyong aso, and make sure na hindi sila makakaalpas sa inyong mga yard, gate, or houses. Oo. At pupunta yan doon sa mga may damuhan, normally may mga bush. Attorney Ana. Pero in advance, Ana, okay, may mga dog breeds daw na sinasabi nila na mas sharp, mas sensitive ang hearing than other breeds. Halimbawa, pag nakita mo mas pointed ang mga tenga, mas prone daw sa pagka-shock talaga compared sa mga yung naka-flap yung mga tenga. Totoo ba? Nako, hindi ako masyadong expert sa mga breeds, no? Basta, sa general rule, ang mga dogs is 4 times more sensitive ang hearing nila sa hearing natin. So, kung tayo nagugulat or nasasaktan yung tenga natin with the paputok na naririnig natin, mas 4 times ito sa mga aso. So, yun naman pointed, I think mga cropped yung Doberman na kinakrop na we're also pushing for the banning of ear cropping methods kasi for aesthetic lang yun. So yun, gusto namin talaga matigil na rin ang paputok. Minumungkahi namin sa mga tao na sana mag-ano na sila, kung gusto nila mag-ingay, kaldero na lang ang patunugin o kaya torotot para at least hindi naman makadagdag pollution. At iba kasi talaga yung trauma ng firecrackers sa ating mga alagang hayop. Tsaka baka pero pag kaldero naman kanilang pagdila, baka naman mag-react yung aso at mag-big-big Kala kumain. Pero sana balikan ko yung yung isang tip kasi na sinabi mo is yung pinaka-enclosed area, mag-mask ng sound. Paano kung yung iba nating mga kapatid, wala namang opportunity, let's say isang maliit na baro-baro, sama-sama talaga, hindi naman maitatago ang kanilang mga pets. Ano po yung pwede pang gawin? Yakapin, himasin, ano po ba? Ano pang pwede? Yung general rule kasi, kung saan kayo pinaka-shielded from the noise, at kung maliit man ang bahay nyo, kung nasaan kayo, nandun din yung pet nyo. Kasi ang pinaka-problema namin, even sa POS, yung advocacy namin, may mga tao kasi bumibili ng aso, tapos nilalagay lang nila sa labas. Correct. Yung naka-cage sa labas, nakatali sa labas. So yan ang pinaka-greatest risk dahil ang dami rin naming reports na nasakal yung aso. Kasi ang response ng aso sa putok ng firecracker is fight or flight. So, ang fight, nakita mo yung ibang aso, tahol ng tahol pag merong nagpaputok, May mga iba naman talagang tatakbo. Kung nakatali sila, umiikot sila, may mga reports kami na nasakal na lang sila dun sa pagkakatali. So, yung mga tao na patuloy namin nag-aapila kami na tratuhin nilang family member yung pets nila, may mga iba talaga nasa labas pa din. So kung hindi nila magawa na family members, well, unang-una sana hindi na sila mag-aso in the future. And ang isa pa naming appeal is that kahit man lang isang araw sa isang taon, kung pwede nilang ipasok ang kanilang alagang aso, ito na yun, yung bisperas ng bagong taon. Kasi may expose sa usok, at sa talagang matinding trauma due to firecrackers na nakalabas po yung aso ninyo. At Ana, sakto, panawagan din. Kung bumibili kayo ng aso para may pang-warning lang kasi may na-imbento na po na CCTV camera, mura po. At doorbell, kung kailangan nyo lang para may mag-alerto ng taong dumating.
No? At baka pwede rin isama sa pagpanawagin sa pagban, Miss Ana. Yung dog shoes, my God, kawawa, naawa ko sa mga aso yun. Pinalalakad sa malls, naka-dog shoes. Di ba? Parang hindi natural yun eh. Sa ang pangit tingnan. May ibang dog shoes, Lord, butas. So yung appearance niya, para nakaboot siya, pero actually butas yung ilalim. Pero yun na nga, it's the owner who will know kung saan mas komportable yung pet. Pero Correct. as much as possible, huwag talagang takpan yung paw pads ng mga pets natin. Unless absolutely necessary. Ang balita ko sa Canada, meron kasi na-adopt na aso sa amin, nasa Canada na siya ngayon. Pag naglalakad daw sa snow, parang required sa kanila na naka-boots kasi minsan nilalagyan ng asin yung snow. So damping daw yun sa para matunaw. sa paw pads. Pero dito sa Pilipinas, mainit kasi tayo, mainit yung panahon, so dapat nakakahinga yung paw ng mga aso. Oo. Miss Ana, ito pa. Baka sa post naman, merong pagkakataon for mga following New Year's. Siguro, yung area kasi ninyo, medyo malayo-layo siya sa mga no? Sa mga community, sabihin natin. Baka naman pwedeng may isang araw na parang maaring ihaw sa mga pets sa compound ng POS? Actually, meron ding mga fireworks doon sa area. Hindi nga namin, sana nga may magawa pa kami, pero we've asked our caretakers na pag ganitong time of the year, try to i-move yung ibang animals na malapit kasi merong condo na malapit po doon sa POS. So, Tama. yun ay nagpa-fireworks daw. So, medyo terrorized din ang aming mga animals. Nakakabahala nga kasi pati mga city pounds, di ba? Hindi Yan. na natin binabanggit yung city pounds, yung mga stray animals na wala ring mapuntahan. So, patuloy lang ang pagko-cope na lang ng mga tao sa sariling, parang diskarte. Kung anong gagawin, no? So kami sa POS, we're also trying to cope. At we cannot offer our shelter as a parang safe haven for dogs or temporary boarding. Kasi kami mismo, medyo undermanned na rin yung aming shelter. In fact, pag yung bagyo, dati nag-open kami ng doors for Marikina City residents, no, na umano. Pero na rin yung Marikina, nag-improve na rin sila. So meron na silang evacuation centers that thankfully open their doors to pets. So Alright. wala, hindi po pwede in short yung POS shelter. Well, thank you for taking the time to talk to us, POS Executive Director, Attorney Ana Cabrera. Maraming Congratulations, Ana. Thank you. Happy New Year. Happy New Year! Okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. Masasaya ang bawat isa, sabay-sabay na magdiriwang, pag-asa, pagmamahal, serbisyong may puso. Dahil dito, gawin natin merry ang vibes ng Pasko. Merry, 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 gawin natin merry ang vibes ng Pasko. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise. Ako naman po, good vibes lagi, Lourdes Vera. Kaya mo yan, Denise. Last episode natin for 2024. Kasi mautal ka dapat kanina eh. Sasabihin ko sana, last na lang. Babalik ko sana sa'yo, ako pa rin yung nautal. Okay, the Bonifacio Global City in Taguig will light up New Year's Eve with OPM and K-pop performances tonight. And for the details, we have News 5 correspondent Brian Basa. Brian, Happy New Year! Happy New Year. Oo, Buti na lang. Mukhang mamaya yung pinakadelikadong coverage ever. Oo nga eh. Si Brian po, kung familiar po kayo, no, siya po yung correspondent natin na nasa Baguio, sunod-sunod, nasa Norte lagi. Pero ngayon, nag-give him a break naman. Enjoy naman ang coverage kahit pa paano. Ano? Happy New Year, Brian. Happy New Year din sa Lord and Anong Denise. oras ang start ng iyong event doon sa BGC? Magbubukas yung gates 7:30 p.m. Tapos tuloy-tuloy na yun, hanggang alauna ng umaga. Kaya medyo tayo, no? Buti na nagising tayo on time. Kasi mamaya, tuloy-tuloy na rin yung party. Ay, nag-beauty rest. Ay, nakapagpahinga. Actually, itong style ng itong celebration sa New Year, very American to eh, di ba?
Naalala mo sa New York, di ba? Yeah. Doon sa may Times Square May drop the lagi. ball, yeah. Mukhang ang performers dito, sino-sino ba, Tito Bray? Nako dito, finest of OPM ang inihanda ng BGC Lourdes. So meron dyan si Juan Carlos, and then you have also si Sarah G, ayan, then Rico Blanco, and then of course we also invited, we talaga, no? Parang kasama sa party. Pero the organizers of the event also invited 2 foreign acts. So yung they have the English electronic duo na Hon, sikat at sila sa South Korea. And then yung main event, I believe, will be yung K-pop girl group na ITZY. So last year, they got Red Velvet. Ako rin yung nag-cover noon. Oy. So kaya this year, it's nice kasi parang yun nga, like you said, Lord, it's gonna be a great break for me tonight. Anong expected nyo na dami ng tao? Because you were there last year, gano'n ba karami? Do you remember? Oh my goodness, nalala ko yan, Denise. Hapon may pwede pa naman kaming lumakad. Pasikot-sikot ba? Papunta doon sa stage. Pag sapit ng 6:00 ng gabi, oh my gosh, pagtingin ko sa paligid, puno na yung surrounding streets ng 5th Avenue. Kasi 5th Avenue yung main stage, nandun yung VIP, nandun yung stage. And then yung gilid na yung mga sangasangang daan, yun, puno na yun ng tao by 6 p.m. Baka pagdating namin doon mamaya ng team ko, I think marami na rin nag-aabang. Kasi they really want to be there, like in front correct. of the crowd. Okay, ito ba ay libre? Yun na nga. Kaya maraming Kaya tao. marami. Oo. Kasi libre siya. So yung gen admission will be free. Pero yun nga, first come, first serve. That's why we're pretty sure, lalo na yung mga, yung mga ibang audience na galing probinsya, ay, umaga pa lang nandyan na sa Anong BGC. mga bumabiyahe? Anong mga malalayong nakausap mo? Last year, ang na-interview ko galing Pampanga, Central Luzon, Bulacan. So from the north, I think may galing pang Baguio eh. So talagang if they really want to see their favorite acts, lalo na kapag K-pop ang usapan, talagang bumababa sila sa Manila, lumuluwas just to see them. Eh lalo na, ITZY pa naman, tapos complete attendance. Oo. Hindi, pero kasi, ito pa, hindi lang to yung mga Gen Z or family affair to Yes, no? Pero yes. kung ganun karami yung tao, libre, talagang lahat na dadagsa, no? Kamusta naman yung security? How did you feel last year when you were there? And what did you see yung mga security measures in place na alam mong nandito rin this time around? So we will be expecting, dahil it's a very huge affair, huge revelry siya for tonight. We'll be expecting na yung mga tauhan ng Southern Police District, tutulong yan sa security. So, not just Taguig City Police, but also the other cities under SPD. And then, of course, kaya yung yung BGC, which is one of the organizers of the event, maaga pa lang nag-release na sila ng reminders on yung mga pinagbabawal na gamit. Alam natin yan kasi lalo parang siyang concert kasi. So, syempre, pag may concert at maraming tao, meron talagang mga bawal dalhin. So, yun ang mga dapat tandaan ng mga tao. Ito ba ay, of course, sponsored kami ng BGC at ng local government. So may mga magkakapamilya ba dyan na mag-speech mamaya? Parang for tonight, parang I think they will have to let go muna of the speeches. Oo, kasi para siyang it's a total production mamaya. So we will expect na tuloy-tuloy na yan once the gates open, once na dumumog na yung audience. Na siya? Parang siyang variety show eh. Oo. Okay. I'm sure, Normally, nung ako'y pinapadala pa sa Tondo kapag mga countdown, yung pamilya ko, nag-early medianoche kami kasi alam nilang hapon pa lang aalis na ako. That's good. Mukhang may mga trabaho talaga na kailangang umabsent sa medianoche. So, paano ba sa household mo, Bray? At kung may pagkakataon, baka pwede mong batiin ng mga family members mo. Ay, nako, sa amin ba, ang sarili naman na yung mom ko kasi na na pag Christmas and New Year, laging may duty. So expect na uwi ako ng late. So usually, yung niluluto niyang spaghetti,
na feeling ko gugugulin niya buong araw yan. For tomorrow na yon. Oo. Pero para hindi mapanis, so hiwala yung sauce. Hiwala yung ganyan-ganyan sauce. sa amin. At saka yung pasta. So para ma-enjoy pa rin natin beyond the New Year. So, Grace Sanchez Basa. Sanchez din ako. Grace Sanchez Basa, Happy New Year. Shinalu Basa Ramos, Angela Basa de la Peña. Alright. Yan. Nako, Happy New Year sa'yo, Bri, ha? Okay, pero diyan ka lang. Dahil, Isasama natin siya sa ating isaw. sa next segment natin. Oo. Okay, lahat ng team bahay ngayong New Year's Eve, mga hindi makapunta ng BGC. Ito na po ang I Saw the Signs. Okay, today's edition, Tita D, ano ba? Handa na ba ang handa? Aba, Okay, silipin natin ang ating first picture. kaya mo yan, Denise. Ito na nga, first photo mula kay Afternoon Delight viewer, Magsi Alcantara. Ang caption niya ay, ayan na naman ang handa na kailangan pagkainin ng saktong alas 12 kahit mahilo-hilo na. Ano yun? Lechon? Wow. Akin na. Ako kakain yan. Juicy pa kayo. Okay. Next. Round 2. Round 3. Oh my God. It's all in the mind. Oo. Di ba? Kung isang variety lang kayang bilhin, imagine mo na. Ang, hindi yung literal na, hindi apples and oranges, kundi oranges and oranges. Oo. Bakit ba? Kung naniniwala ka dito, ba't di mo paniwalaan yung ano? Ayan, Happy New Year, guys! So, ito na nga, handa na ang bilog. Ayan ata ang medyo madami. Ay, witty! Kochi! Kochi! Okay. Gusto ko yung tawa ni Bri. Parang Pumapasok na tawa. Oo. parang maganda. Hindi ako yan. Sila kuya, meron na yan. Yan. Okay, pag nakita niyo po yan, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. Okay. Naku, for Ano? 2024, yun na pala yan? Yan na ba yun? Yan na yun. Yan na yun. That will Ayan. Ano yung papatunog mo? Happy New Year! Kasi naman kasi, ano ba yan? Happy New Year, guys! Happy New Year, guys! That will have to do it for us on the last day of the year. Thank you for watching Afternoon Delight. And again, Happy New Year, guys! Sabi ni Stan. Opo. Siya si... Brian Basa, News 5. Opo. Ako po si Lord Rivera. Magkita-kita tayo, guys! Next year. Okay, Happy New Year sa ating lahat. Be safe and be well and prosper. Mabuhay po tayo. Guys, masyado kayong seryoso. Ingat.